Good evening, Brad Sammy, ang ating moderator ngayon at operator dito sa Busters Defenders Debating Platform and Forum. At magandang gabi din sa ating katunggali ngayon na INC si Brad Gerald at sa ating panauhin si Brad Arturo at iba pa dyan, listeners and viewers. Ako si Brad Alvin Gitamondo, a Bishop Delegated Roman Catholic Apologist to stand in the negative sa proposition na pagdidebatehan namin ngayon ni Brad Gerald ngayong gabi. Napapatunayan niya na ang Iglesia ni Cristo INC ay ang true church o tunay na iglesia ayon sa Biblia at references. Ako naman ang negative. So sana marami tayong matutunan sa gabing ito at andito pala ako nagdidebate hindi upang kundinahin ang Iglesia ni Cristo at ang mga ibang hindi Katoliko o sila ay ipahiya sa debate. Hindi po yan ang layon ko kundi to share lamang ang katotohanan ng taglay ng simbahang Katoliko. Magandang gabi ulit at maraming salamat Magsami, our moderator. Balik dyan sa iyo. Maganda pong gabi sa lahat no. Ako po pala si kapatid na Gerald Cugnahan, isang Bible defender at pumapanig sa tunay ng doktrina ng Biblia. Ang dapat ituro sa mga tao ay ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo. Kami po ni kapatid na Alvin Gitamundo ay mag-aaralan lang po kami sa Biblia ay tunay na tatag ng Panginoong Kristo. Dapat hindi siya sasang-ayon sa lahat ng ang aking talata. Tututulan niyo yung kapag sumang-ayon siya na Iglesia ni Cristo, itinatag ni Cristo na nasa Biblia, talo siya. Ganun po ang magiging labas nun, kapatid. Kami dito mag-aaral lang po kami, wala po kaming personalan. Suportahan niyo po kami dalawa ni kapatid na Alvin sapagkat ito'y magandang laban. Kumbaga main event po ito. Brother Sammy, yun lamang, salamat po kapatid. Okay, pwede na ba? Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng live at lahat ng dito sa loob ng platform. Ako po pala si Gerald Dan, isang Bible defender na pumapanig sa tunay ng doktrina ng Biblia na ang dapat ituro sa mga tao ay ang tunay na iglesia na itinayo po ng ating Panginoong Kristo. Alin po ba ang tunay na iglesia na itinayo po mismo ng ating Panginoong Kristo? At ano po ang kadahilanan? Bakit siya nagtayo ng kanyang iglesia? At si Kristo na rin po ang nagsabi na binigay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa kanya ay sa pagligtas sa tao. Ayon sa Gawa 4:12, mababasa yan. At ito po ang dahilan kung bakit nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia. Basahin natin ang Mateo 16. Tinasabi na Pedro sa ibabaw ng ikang nailan sa puso, nagayuan ng kanyang siya. Bakit siya nagtayo ng iglesia? Anong kadahilanan? Sa kahit ang mukhang ay hindi mo magsisip na iglaban sa kanila. At paano ba natin malalaman na talagang tunay na iglesia ang inaanib? Halos maraming ito ay aming mga relihiyon na nagsasabi na sila daw po ay tunay na iglesia. Anong mga relihiyon ang nagsasabi na sila po ay tunay na iglesia? Ang Roman Catholic Church. Pangalawa, Seventh-day Adventist, Born Again, JW Baptist, at Member Church of God International, at iba pa. Ayon daw po sa kanila, sila daw sa Mateo 6:18, iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ayon naman po sa Biblia,
Paano ba natin malalaman o maiintindihan ang tunay na iglesia? Dapat kinakailangan makikilala saan? Sa pamamagitan ng ulo o puno na siya ang nagtayo ng iglesia. Ito sabi ni Kristo sa mga apostol sa Colosas 1:18. Mas lalong binigyan linaw niya ito. Ako ang ulo ng aking katawan sa makatidbagay ng iglesia. Sino po ang ulo? Ang Kristo. Ano po yung katawan? Iglesia. Sa makatwid, meron siyang ipinapahatid na matibay na ebidensya na siya rin ang tagapagligtas nito. Ganito mismo sinasabi sa Efeso 5:23. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na siya ang ulo ng kanyang katawan sa makatidbagay ng iglesia at tagapagligtas nito. Ayon po sa mga apostol, ang kanilang inaaniba na relihiyon noong una, ang ulo, ang Kristo, katawan, iglesia. Ang itinuturo ni Apostol Pablo sa Roma 16:16 kung saan nandun ang Roman Catholic Church. Iglesia ni Kristo. Hindi po Iglesia Katolika, hindi po Iglesia ng Diyos, hindi po ang tinuturo ni Apostol Pablo, maliwanag, Iglesia ni Kristo. Si Apostol Pablo ay apostol ng mga hintil. Siya ang nagtuturo doon sa bansang Roma, sa mga hintil, sa mga pagano. Siya ang naging ilaw ron. Ngayon, maraming taong nagsasabi na lahat daw ng tinubos ng Panginoong Kristo. Tanungin natin Biblia. Kung yung paniniwala ba nila na lahat ba ng tao, lahat ba ng reliyon, tinubos ng dugo ng Panginoon? Ingatan niyo kung yung sarili na inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga kaiwan. Nino ang iglesia ni Kristo kanyang mahal. Ayon po sa Biblia, kung ng ibang teon at ng mga tinubos ng dugo ng Panginoong Kristo. Mali po yun. Bakit po? Paano tayo nakakatayak na hindi lahat ng reliyon at mga tao ay tinubos ng dugo ni Kristo? Ang sabi sa Gawa 20:28, Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang. Ito mismo ang mababasa. Yung Lamsa Wastado. At ang tanong naman ng ibang mga relihiyon, bakit pa bibilhin ng dugo ni Kristo kung sa Diyos niya? Ano po bang kadahilanan bakit binili ni Kristo ng Diyos ng dugo ang Iglesia ni Kristo? Ito po mismo ang matibay na ebidensya. Sa Roma 5:9, ganito mismo mababasa. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at yak na maliligtas. Tayo sa puot ng Diyos. Ano pong sabi? Bakit tayo nakakatiyak na iglesia ng dugo? Kadilanan. Bakit Kristo sa Diyos ang tamang unawa dyan, mga kapatid? Ibinukod ni Kristo ang kanyang iglesia saan? Sa puot ng Diyos. Kristo lang ang ano mang tinubos pa. Ano pang mga tiyak ng ebidensya? Nasa dugo ni Kristo, ang tinubos ay iglesia ni Kristo. Kinakailangan ba na ang tao makipag-asa iglesia awan gal na iglesia o iglesia kang ba o masok ba siya ro sa katawan o iglesia ni Kristo? Makakatiyak ba siya na mapapawalang sala siya? Ganito mismo sinasabi ni Kristo sa Roma 8:1, ganito mismo mababasa. Kaya hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipagkaisa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan na kanyang kapangyarihan ng Espiritu. Ano po? Kapag ang tao kinakailangan nasa iglesia ni Kristo para makapagtamo ka ng sukat na ikaliligtas na itinuturo ng Apostol Pablo sa bansang Roma. Sa Roma, this is iglesia ni Kristo na doon matatagpuan ng sukat na ikaliligtas ng tao. Ngayon, kamalian, kaya malaking kamalian sinasabi iglesia na meron. Hindi nga lang verbatim na letra por letra na iglesia ni Kristo na ito.
Tandaan ninyo mabuti mga kapatid, ang huling panahon ay nagsimula yon sa panahon ni Kristo o panahon niya. Meron bang sinabi? Okay po. Meron bang sinabi si Kristo na sa panahon niya, na sa panahon niya ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya? Meron. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Yung panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at susunod sa aral niya. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. Sino ang gumagawa nun? Mga pagkatoliko. Pangalawa, ipagbabawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Kailan ginagawa? Tuwing mahal na araw. Iwat si malinang panahon, simulan panahon ni Kristo, ang sabi, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Ngayon, sa panahon ni Kristo, meron siyang babala na merong magsisipasok na mamabangis na mga lobo na sisirain ang kawan o iglesia ni Kristo noong unang siglo. Ganito mismong mababasa sa Gawa 20, may talatang 9. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na lobo at walang patawad na sisirain ang kawan. Ano po yung kawan? Iglesia ni Kristo. Ang sabi, pagkaalis ni Kristo, magsisipasok ang mga ganid na lobo na sisirain ang kawan. Ano yung lobo na yun? Sino yung lobo na tinutukoy na yun? Binigyan linaw ni Kristo yun sa ating Biblia, release 9:5. Ang sabi, mag-ingat kayo na lapit siya sa ipatalaw, ang lapit sa inyo para bang mga tupa na nakadamit tupa o ayang kaso. Sino yun? Ano ring kapanga? Ang sabi, datapat ay mga doon. Nung namatay ang mga apostol, na Kristo'y na langit na. Nung doon, mga anid na lobo na ang tinutukoy ay Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika, kung aalamin nyo kasi, ang Romano, ang Romano, sa buong Western Asia, ilang sa ay mga Romano. Yung term na Romano, si Ignacio ang noong 30 AD sa bansang Chile. Ngayon, kaya lalablan ng mga term na Catholic. Kaya ang Catholic ay Roman Catholic Church. Doon sa Greek Catholicus, doon hinango ang term na po. Yes, but Sami, moderator, I'm ready. Unang tanong ko sa iyo, Brad Gerald, kasi ang topic natin, sa premise mo na Mr. Moderator, napag-usapan namin ni Brad Gerald na INC o Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia ayon sa Biblia. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brad Gerald, meron ba diyang mababasa Iglesia ni Cristo, tunay na iglesia ayon sa Biblia, letra po letra? Ang hiningi ko, letra po letra. Kung wala, aminin mo na wala letra po letra, tapos explain ka. Kung meron, ibigay mong talata. So meron ba o wala? Anong meron. Talata? Ang term na Iglesia ni Cristo, Roma 16:16 na magbayan ko na yun lahat ng iglesia ni Kristo. Gawain tayo. Ingatan ninyo kung gayon.
Next question na daw, Brad Gerald. Sabi ng moderator. Sinipi mo na talata, Brad Gerald, Roma 16:16, saka sana dagdagan mo ng Gawa 20:28. Ang tanong ko sa iyo, ito bang paggamit ni Apostol San Pablo sa Roma 16:16 kasama na rin ang Acts chapter 20 verse 28? Sinabi ba dito na ito ang pangalan ng tunay na iglesia na tatag ni Kristo? Meron bang letra po letra dyan? Sinabi ayon sa angkin nyo sa INC na pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. Meron bang sinabi dyan na pangalan? Meron o wala? Yes, yung sinasabi mo pangalan sa Roma 16:16 at 20:28, yung ni Kristo is a proper noun. Ang definition ng proper noun, personal name, kanino? Kay Kristo. Kaya iglesia ni Kristo. Next question. As a premise, basahin ko muna Mr. Moderator, Brad Sammy at Brad Gerald, ang Roma 16:16, tapos batay dito, itatanong ko aking tanong. Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo lahat ng mga iglesia ni Kristo. So ang tanong ko sa iyo ngayon, Brad Gerald, honestly and very candidly, tanong ko sa iyo, wala naman palang nabasang word na sabi ni Pablo, ito ang pangalan ng tunay na iglesia, iglesia ni Kristo. Yun kasi ang tanong ko kanina. So ang tanong ko sa iyo ngayon, aaminin mo na ngayon sa publiko na sasagot mo kanina, letra por letra, pangalan, iglesia ni Kristo, tapos Roma 16:16, Gawa 20:28, wala pala dito letra por letra na pangalan. So nagsisinungaling ka. Yes or no? Sagot, Brad Gerald. Okay. Yung hinahanap ng term na tunay, hindi lahat ng nasa Biblia verbatim. Paano natin makikilala na siya ni Kristo yan? Sino bang naturo kay Apostol Pablo? Si Kristo. Si Kristo, nakalagay doon, maliwanag, iglesia ni Kristo. Objection, moderator. Pwede objection konti lang, Brad Sammy. Pinatapos ko muna si Brad Gerald sa sagot niya para hindi tayo magulo, no? Ang objection ko, moderator, kasi inamin na ni Brad Gerald kanina, Mr. Moderator, sa previous na tanong ko na meron ba, Brad Gerald, letra por letra na pangalan, Iglesia ni Kristo. So kasama yung challenge ko showdown sa word pangalan, Iglesia ni Kristo. Sabi na meron daw. Binigay niya talata, dalawa, Roma 16:16, Gawa 20:28. So ngayon, Mr. Moderator, binasa ko sa previous, sa last question ko, wala naman pala mabasa dito pangalan. So ang sagot ni Brad Gerald, hindi daw pa letra po letra lahat verbatim. So bakit sinagot na kanina, Mr. Moderator, na meron? Hindi naman pala verbatim. Ano yun ba talaga, Brad Gerald? Meron o wala? Yes. Yes, so. Okay, maliwanag ang sagot ko. Hinahanapan niya akong term na pangalan. Iglesia ni Kristo ba, hindi ba pangalan? Ang Iglesia ni Kristo is proper noun. Ang meaning ng proper noun definition, personal name. Ang hinahanap mo sa akin yung term na tunay. Wala ka naman kasi kung nadagdag. Mali ang tanong mo, bro. Next question, Brad Gerald. Salamat sa sagot mo. Okay, Brad Sabi, moderator. Ang sunod na tanong ko, sinabi mo personal name ito. Pero as a premise mo na, Mr. Moderator at Brad Gerald, ang sinabi dito, plural, mga, tapos iglesia, small letter I, iglesia ni Kristo. So ang tanong ko sa iyo, Brad Gerald, honestly and candidly, paggagamit dito sa salitang iglesia ni Kristo, proper noun or common noun? Ano, alin sa dalawa, proper noun or common noun? Kasi hindi pwede yan magkasabay yung dalawa eh. Kung proper noun, hindi pwede common noun. Kung common noun, hindi na maging proper noun. So alin sa dalawa, proper o common noun? Pili ka, categorical yan. Brad Gerald, sagot. Proper noun. Ang Iglesia ni Kristo ay personal name. Definition ng proper noun, maliwanag ay personal name. Ang Iglesia ni Kristo, si Kristo ang natatag. Ang itinayo niya, Iglesia, si Kristo ang nagtayo. Maliwanag, ang itinuturo ni Apostol Pablo, Iglesia ni Kristo, Katolika. Sunod na tanong. Maraming salamat sa sagot mo, Brad Gerald. Sunod na tanong. Alam mo ba na sa English grammar, nag-aral naman tayo elementary at high school, kung
plural, ang qualifier is plural, mga, o ibig sabihin marami, plural, hindi isa lang. So hindi mo ba alam na sa grammar, English grammar, pag qualifier is plural, mga, ginamit sa Tagalog, mga, marami, hindi, ito ay nangangahulugan na common noun. Alam mo ba yun? Yes or no? Na Bro, naririnig mo ako, bro. Ang tanong niya, nag-objection ako gawa nga ng yung plural ang banggit niya. Kasi ang tanong niya sa akin proper noun, magkaiba ang proper noun sa plural. Dapat ang tanong mo, plural ba yan o singular? Kasi ang tinanong mo, personal name. Ang definition, proper noun, personal name, non-common noun. Kaya ayusin mo yung tanong mo, bro, kasi mali yun. Counter objection, Mr. Moderator, Badsami. Hindi siya ang dapat magdikta sa akin ano ang tanong ko o mag-qualify na mali ang tanong ko kasi valid ang tanong ko, Badsami, Mr. Moderator. Kasi tinatanong ko kung ayon sa English grammar, napakasimple, napakaliwanag, napakapayak, kung yung alam mo ba niya na sa English grammar, pag ang qualifier maramihan, plural, it refers to common noun, hindi proper noun. That is a question. That is valid. Ito, ka-counter ko din, bro. Counter. Clarify lang. Yes, next question. Pwede rin. Okay, proceed na lang tayo sa next question para hindi tayo matagalan kasi oras ko to sa pagtatanong, Brad Gerald. Ang sunod ko na tanong, di mo ba alam na sa English grammar, kung small letter I, small letter C yung una na word sa isang bagay, yan ay common noun kung small letter. Kasi kung proper name o proper noun, capital letter. Alam mo ba yan o hindi? Yes or no? Honestly. Yes. Bro, ang sagot niya, tama yan. Yung proper definition na person name, places, yung tinatawag mo na capital letter, bro, pasok sa tao na mali. Anong dapat dun eh. So, sinagot kita dun, proper noun, sinagot, itinira mo plural. Alam ko yung plural, to or more take. Next question. Kasi sinabi mo categorically as a premise mo na Mr. Moderator, Badsami at Brad Gerald, sabi mo yes, alam mo yun na kung common noun, common name, small letter. Kung capital letter, proper name or proper noun. So alam mo pala yun. So ang tanong ko sa iyo, ang ginamit lang lahat ng salin dito, English, at maging sa original, talagang lahat small letter to. So ibig sabihin nito, aminin mo na ngayon kasi umamin ka kanina na pag small letter, common noun. So aminin mo na ngayon na paggamit dito ni San Pablo, Roma 16:16, Gawa 20:28, this is used as a common noun. Yes or no? Sagot. Okay, ang sagot ko maliwanag. Bumabata sa small letter at big letter. Makinig ka. Objection, dapat categorical mo na, Mr. Moderator. Wala ka namang categorical. Merong categorical. Sige, paulit na lang. Ang tanong ko is categorical to be answered. Okay. Categorical to be answered by yes or no. Kasi sumagot ka na kanina my previous question before this last question of mine na yes, you know na kung small letter ang title ng isang word, ito ay meaning common noun or common name. So nag-yes ka na. So ang tanong ko sa iyo, kasi ginamit dito sa mga translation, small letter lahat, consistently small letter. So aminin mo na ngayon, yes or no, na ito pala is referring to a common noun. Yung Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ginamit as a common noun. Yes or no? So categorical yun,
bago ka mag-explain, sagutin mo muna yes or no. Okay. Pakisagot, Sige, Brad Gerald. Hindi, sasagutin natin para maintindihan Yes. niya. Okay. Categorical ha, yes or no? Okay. Yes, yung common noun, dalawa kasi ang ibig sabihin niyan. Common noun is yung small letter. Pero proper noun yan. Dalawa meaning yan. Ang proper noun, personal name. Kanino? Pangalan kay Kristo. Sa Mateo 16:18, si Kristo ang nagtayo, ang itinayo, iglesia. Ang itinuturo niya sa Roma 16:16 is iglesia ni Kristo. Ngayon, sa tanong mo pa lang, dalawa dapat itatanong mo dyan. Kasi bumatay ka lang sa isang tanong, kaya pinaparaphrase mo na lang. Kaya ang sagot ko, proper noun, ang pangalan, iglesia ni Kristo. Ang common noun, maliwanag. Next question, Dr. Gerald. Naabutan na ng oras. Next question. Sabi mo kanina, proper noun. Tapos nagsabi ka naman na yes, common noun din. So, based on English grammar, pag ginamit ang isang salita na common noun, hindi pwede sabay na proper noun din at common noun. At hindi din pwede na common noun na proper noun din. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, alin ba talaga sa dalawa? Proper noun, which is exclusive of being a common, or common noun or name na exclusive of not being a proper noun? Alin talaga sa dalawa? Kasi hindi pwede na magkasabay eh. Kung common na, hindi na proper. Kung proper na, hindi na common. Pakisagot. Pwede na sagutin? Okay, sige. Salamat. Paki-off lang siguro sa audio. Paki-off lang siguro sa audio ni Brad Gerald habang nagsasalita ako. At sa iba dyan, para hindi papasok yung mga... Okay, sige bro, sige. Sige. Okay, thank you very much, Mr. Moderator, Brad Sami, dito sa ating Masters Debaters Debating Platform and Forum, at sa ating katunggali ngayon, si Brad Gerald, na isang Iglesia ni Cristo member at debater, at sa ating mga listeners at viewers. Dito gagawa ko ngayon sa first negative stand. Ang reason ko as a Catholic why I negate the proposition presented to us now by the affirmative side, Brad Gerald, napapatunayan niya INC, Iglesia ni Cristo, ang tunay na iglesia na tinatag ni Cristo ayon sa Biblia, kasi walang ganung proposition na sinabi ni Cristo at ng mga apostol ayon mismo sa Biblia. Now, halimbawa, I have here a Lamsa version, paborito to ng Iglesia ni Cristo, no? Lalo na ng INC pamunuan, kasi inuulit-ulit nila to ginagamit sa kanilang mga live program sa TV at sa lahat ng kanilang mga exposition. Sa Acts 20:28, napakaliwanag dito. We can distinguish kung paggamit ni San Pablo dito, kasi si San Pablo ang speaker dito, Gawa 20:28, so Roma 16:16, kung anong paggamit niya, common noun ba? Kasi pag common noun, small letter, lahat ng translation. Tapos kung proper noun, capital letter naman, ang umpisa na first letter of the word. So we will determine Lamsa version, no? Itong paborito ng INC. Take heed therefore to yourself and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church. Ang church ba? Capital C? Singular? Hindi eh. Small letter C dito. Church of Christ, which He has purchased with His own blood. So ayan, ipakita ko sa screen. So ayan. Church yan, small letter C. At hindi lang kay Lamsa version, consistently King James version, English, Tagalog, Cebuano, pati mga Katoliko ng mga version, walang capital letter yan, puro yan small letter. So meaning, pagkagamit talaga by English grammar, pati mga translators alam nila from the original, St. Paul really meant that this using of the word Church of Christ is used as a common name or a common noun. Pag common noun,
automatic sa English grammar, hindi yun pwede maging proper noun din. Halimbawa, aso. Aso ni Alvin. Ako, mo noun yan. Small letter A yan. Hindi na pwede yan gagamitin proper noun. Kaya wala tayong tawagan dito na proper name, aso ni Alvin. Kasi kung akong tatanungin nyo, kung ako ang may-ari, siguro tawag ko dyan, Blackie, Brownie. Yun ang proper noun. Tapos pag spelling ko yun ng pangalan ng aso ko, Blackie or Brownie, capital yun. Hindi yun small letter. Kaya exclusive yung common noun. Wala sa English grammar na pag common noun, pwede na agad automatic proper noun. Ganun din baliktad. Pag proper noun din paggagamit sa Biblia o kahit sa ating common na tayo lahat gumagamit yan common at proper noun. Pag proper noun paggamit natin, hindi din pwedeng common noun yan. Ibig sabihin, yung aso ko, pag tinawag ko ng pangalan niya, Blackie or Whitey, hindi na pwede yung tawagin mong Blackie at Whitey, common noun yun kasi proper noun na yun. English grammar naman yan, very simple yan, na pagdaanan natin yan sa elementary at high school. No? So, nakita na natin ngayon, laglag yung patutuo ni Brad Gerald, ang ating kapatid na INC, Acts 20:28, Lamsa version pa. O dito naman tayo sa Roma 16:16, sundin ko lang yung matalata niya. Kasi matalata niya, tindig rin yun ng negative bilang Katoliko ako. Kaya nga, sabi nga ni Brad Gerald, challenge niya sa akin na pagtingin na, dapat bubuhugin ko itong interpretation ng mga talata niya. No question sa talata, pero how you interpret it, tinawag mo na pangalan, yun naman talaga lang tindig na ngayon Nandiyan sa Pasugo magazine nila, the name of the church founded by Christ according to the Bible is no other name than the Church of Christ. Talata Acts 4:12, Roma 16:16, Gawa 20:28. Ito mga talata nila, pero ang kanilang pahayag na doktrina talaga, name of the church founded by Christ. Name. So, hindi nila man nila ikakaila yan They will not negate that doctrine nga talaga fundamental yan sa INC. At tanggapin mo talaga, pangalan talaga. Kaya nga nagtanong ako sa kanya, letra po letra Brad Gerald, sa Matthew 18, lahat ng mga talata ginamit mo, Efesos 5:23, lahat na yan, Roma 16, Gawa 20:28. May sinabi ba dyan letra po letra para tapos ng debate natin? Kasi yan ang doktrina nyo, yan ang aral nyo, tapos dapat mapatunayan sa Biblia, letra din. Na pangalan ng aking iglesia, Iglesia ni Cristo. O kahit na hindi si Cristo mismo, mga apostol, si Pedro, si Juan, si Pablo, nasabihin ni Pablo, kasi malaking aral yan Pag tunay na malaking aral yan, dapat nandyan yan sa Biblia. Di sabihin ni Pablo, madali lang isulat. O Apostol San Pablo, ito ang utos ko sa isulat mo sa Roma 16:16, lagyan mo pangalan ng iglesia ko, Iglesia ni Cristo. Dapat sana, sinabi ni Pablo, ang pangalan ng iglesia na tinatag ni Cristo, Iglesia ni Cristo, kahit anong talata. Walang ganyan walang pangalan. Bakit niyo gawang doktrina at aral, fundamental na doktrina ng Iglesia ni Cristo, pangalan talaga, name talaga, tapos sabi pa ni Brother, proper name. Yun ang tinindigan mo ngayon, hindi mo naman yan ikakaila, kasi kapag ikaila mo yun na pangalan, Iglesia ni Cristo, ay parang itinatwa mo na rin ang aral at doktrina ng Iglesia ni Cristo, ni Ginoong Felix Manalo. So, ganyan ngayon ang nalabas, Brad Gerald, na sa Roma 16, Gawa 20:28, wala ka napatunayan, Matthew 16:18, na pangalan ng iglesia, yung turo kasi ng aral nyo yan Hindi mo talaga maiwasan yung word pangalan kasi yun ang aral nyo. Hindi yung tinuturo lang, tinatag ni Cristo, Iglesia ni Cristo, pero pwedeng tawagin na ang pangalan, hindi Iglesia ni Cristo. Ay labag yan sa aral ng doktrina ng INC. Magpagalitan ka ng ministro nyo, Brad Gerald, pinatutunayan mo kay Brad Alvin na ang iglesia tinatag ni Cristo, Iglesia ni Cristo, pero pwedeng hindi pangalan. Pwedeng tawagin kahit anong pangalan lang dyan. Labag yan sa aral nyo kasi nasulat yan, pandamento niya na aral Kaya dito rin sa Roma 16, the churches, small c. Tapos dito pa, plural pa yung churches. Kung itasin sa Tagalog, wala namang with S yung Tagalog na mga iglesia, iglesias, walang ganyan Sa Tagalog, mga. So ang qualifier mga, multiplier meaning many, marami, maramihan. Plural, the churches of Christ, small letter c pa rin, tapos plural pa. Salutyo. Marami naman ni Brad Gerald na plural na, tapos referring to common noun pa. Yes naman siya, wala naman siyang tutol. So pag common noun nga, hindi na pwedeng gamitin as proper noun. Kayo lang gumamit ng proper noun. Ang patunayan natin dito sa Biblia ba? Yung sa inyo proper noun, sa Biblia common noun. So hindi nyo napatunayan yung proper noun nyo based sa Biblia, sa talata na common noun. So, Brad Gerald, napalpak ka pa rin dito sa Roma 16, tulad ng Gawa 20:28 at tulad din ng Mateo 16:8. Kasi wala talaga ditong letra po letra dito sa Biblia na pangalan ay Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa unang tanong ko kay Brad Gerald, meron ba nakasulat dyan pangalan? Yes na yes si Brad Gerald.
Ang ibig kong sabihin doon, alam naman ng moderator at mga listeners at viewers natin sa talakay natin ngayong gabi, I'm referring to verbatim, litra po litra. Kaya nagtanong ako kasi fundamental doctrine nyo. Tapos sabi ni Gerald sa unang tanong ko, yes, Brother David, merong mabasa. Tapos magbasa, wala naman palang salitang name or pangalan, o tawag, o called. Tapos ngayon, pag follow up ko, Brother Gerald, pagbasa ko dito sa talata, Gawa 20:28, Roma 16, wala namang litra po litra pangalan. Ngayon, sinabi naman ni Brother Gerald na, Brother Alvin, hindi talaga verbatim ang Biblia o litra po litra. Yun nga ang tinanong ko sa iyo kanina, tapos yes lang yes ka. So ngayon, nagka-kontrahan na ngayon ang sagot mo, Brother Gerald. Yan ang that is the quality of lie o yung kasinungalingan, ang qualifier yon, you are inconsistent. Yung pahayag mo na una, kinunta ng pangalawang pahayag mo. Kanina, merong letra po letra, verbatim. Yes, meron ka, bigay ka ng talata. Tapos na yun palang, inamin mo naman na wala palang verbatim letra po letra. Pahayag yan, naka-video itong debate natin. So, ibig sabihin, nag-contradict ng unang pahayag mo. Tapos ngayon, tinundan mo na, hindi naman verbatim. Pero maintindihan natin sa kayo lang pala may iglesia ni Cristo yung pagkaintindi nyo sa talata na ginamit din na proper name. Hindi nga proper name kasi pag common name na isang gamitan lang yan sa Biblia. Pag proper name yan, capital yan at hindi yan pwede i-qualify na maramihan o plural. Walang plural na proper name. Brother Alvin kita mo may proper, mga Alvin kita mo pala eh. Yun, rule naman talaga yun, that is very elementary basic English grammar. At napunta naman tayo ng high school, mga college lang ang iba sa atin dito. So, Brother Gerald, again, I would like to tell you, I'm very sorry, na wala ka na napatunayan dito sa proposition mo, no? O, tama naman, wala tayong debate sa Acts 4:12 na sa pangalan ni Kristo, walang ikaliligtas kundi pangalan ng Panginoon Kristo lamang. Sa ayon naman ako, ng 1 Timothy 4:1-3 is totoo yan kasi salita lang Diyos. But in the later times, kami 33 AD as a negative. Hindi naman ako magpapatunay dito sa Katoliko kasi negatibo ako. Pero for comparison lang, nauna kami sa inyo. Tapos later kayo, 1914, alam natin yan in history. Tapos paano yan na kami na una sa inyo, tapos kayo later kayo na sa katuparan, sa 1 Timothy 4:1-3, kami ang katuparan. Dapat kami ang mas later sa inyo, kayong nauna, tapos kami yung later. Ibaliktad kayo ang later, 1914, nandyan sa registro nyo. O dito, the concise guide to today's religious spirituality, kasi ang debate natin is also to be informative and educational para sa lahat. Hindi lang naman para sa atin lang na debater dito, kundi para sa kapakanan din ng mga listeners at viewers. So, page 184 sa librong ito, Today's Religious and Spirituality, with James K. Walker, with the staff of Watchman Fellowship, dito doon sa Amerika, page 184. Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo, a significant pseudo-Christian group in the Philippines. Iglesia ni Cristo in Tagalog, for Church of Christ in English. Manalo, founded at 1886-1963, yung time ni Manalo, was raised in Roman Catholicism, but as an adult, joined a number of churches practicing evangelical Christianity before joining the Seventh Adventist Church and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So siya palang tumalikod. Yes, bro. Yes. Okay, tanong. Okay, tanong. Ano ang definition ng proper noun, kung alam mo? Oh, very simple. Meron naman tayong dictionary to Webster, pero I'll tell you the meaning of proper noun. Proper noun is any name of persons, things, animal, etc. that is used as a personal name of that person, thing, etc. Personal name talaga, and it is singular always, not plural. Yun ang qualifier. So, nasagot ko ang tanong mo na very simple. But Gerald, Okay. next question. Next question ako. Sang-ayon ka ba sa unang Korinto 5:12 na singular? Ang sabi, for I have no obligation to judge outside those who are outside the Church of Christ. Sang-ayon ka ba ng Iglesia ni Cristo, singular yan? Ayon sa talata? Okay, sagot ko. Yes, sang-ayon ako singular, pero ang paggagamit small letter,
common noun pa rin at common name. Hindi yung proper name kasi hindi capital letter. That is the rules of English grammar. Tapos walang sinabi dito, pangalan, Iglesia ni Cristo. Iyon ang fundamento na doktrina nyo, pangalan ng Iglesia na tunay na tinatag ni Cristo sa Biblia. Iglesia ni Cristo, hindi pwede walang pangalan. So wala dyan na patunay sa 1 Corintios 5:13. Brad Gerald, I'm sorry to tell you. Next question. Next question na. Sabi mo, kanina ang proper noun, personal name, tama na. Tanong, sa unang Corinto 5:12, may binanggit dyan na Iglesia ni Cristo. Pangalan ba ni Cristo yan na kanyang iglesia o Iglesia ni Cristo? Mali ba yan o tama? Sagot. Una, mali kasi unang Corinto 5:12, 13. Walang Iglesia ni Cristo dito letra po letra. I have here the Greek original. Walang Iglesia to Cristo. Anong salin yung ginagamit mo, Brad Gerald? Lahat ng salin Katoliko at Protestante, walang letra po letra Iglesia ni Cristo. So paano mo nasabi personal proper name yun at common name? Wala nga mabasa letra po letra eh. Mali siguro yung talata mo nung Corinto 5:12, 13. Kasi meron akong Protestante dito at Katoliko, walang Iglesia ni Cristo letra po letra. Yun ang sagot ko, Brad Gerald. Mali yung talata mo. Walang Iglesia ni Cristo, unang Corinto 5. Sabi niya, mali daw yung talata at siya ang tama. Tanong, yung ginamit kong salin ay Unlocked Dynamic Bible Version. Sino ang nagsasabi ng totoo? Itong talatang version ng Unlocked Dynamic Bible na ang sabi sa unang Corintios 5:12, for I have no obligation to judge those who are outside the Church of Christ. Sabi mo, mali yan. O sino nagsasabi ng totoo? Ito o ikaw? Ako, kasi ang batay ko sa original Greeks, walang Ecclesia to Cristo. Sinabi ko yan sa sagot ko kanina. Sa original Greek, sa unang Corinto 5:12, 13, letra po letra sa Grego na original version, walang Ecclesia to Cristo. Kaya nga ang salin nun, Iglesia ni Cristo, wala nga dito mababasa. Lahat ng salin, yung salin mo lang, maling salin yan. Nag-iisa lang yan, lahat ng salin, Katoliko, Protestante, based on the Greek, walang Ecclesia to Cristo eh. So mali ka, maling Iglesia ni Cristo. Kung yan ang batayan mo kasi maling salin yan, based on the Greek and the translations. Okay. Sabi mo, sunod the question, next question. Okay, next question. Sabi mo, mali ang salin ng Unlocked Dynamic Bible. Ikaw ang tama. Tanong, uwa naman tayo sa ibang salin, The Last Days Bible Version. Efeso 3, may talatang 6. Ang sabi, the truth no revealed is that Gentiles can be fellow heirs of God with Israel. They are eligible to be united in the same body, the Church of Christ. Yung term bang Church of Christ na yun, na pangalan, na proper noun, mali ba to o tama? Mali, kasi dyan sa paggamit mo dyan, walang capital dyan. That is common noun paggagamit kasi small letter. Tapos mas mali pa kaysa based on the original Greek episode 3:11 dito, Ecclesia lang nito, wala ito Kristo. Wala Ecclesia to Kristo na diretso Iglesia ni Kristo. So mali nga yung salin mo. Bakit kumakuha ka ng mga insi ng mga maling salin na hindi common na salin na tinanggap ng lahat ng Protestante at Katoliko? Napaiba lang kayo dyan. So mali yan. Yan ang binabatay tulad ng Lamsa version sa talata Acts 20:28. Mali din na salin kasi Ecclesia to Theo, hindi Ecclesia to Cristo sa Greek. Mali mga salin ginamit ng ANC, kaya maling-mali talaga ng ANC. Next question, Brad Gerald. Sabi niya lahat ng salin na nilatag ko na Iglesia ni Cristo nagpapatibay. Sabi niya mali, siya ang tama. Tanong, sang-ayon ka ba sa Apokalipsis 22:18-19 na sabi ni Kristo, huwag daragdagan ang kanyang nasusulat. Ang dumaragdag ni babawas ay ihahagi sa apoy. Sang-ayon ka ba dyan? Yes, sang-ayon ako. Kaya kayo nga ang mahagis din sa apoy kasi dinigdagan yung Biblia sa Efeso 3:11, walang letra po letra sa Grego original na pinasulat ng mga apostol, Ecclesia to Cristo. Ang nakasulat dito, Ecclesia lang, wala ito'y Kristo. Gayon din sa unang Corinto 5:12-13, wala ding diretso, Ecclesia to Cristo sa Grego. Merong Ecclesia dyan, walang to Cristo. So kayo nga ngayon ang maling-mali, kayong dumagdag, kayong mapapahamak sa apoy sa Apokalipsis 21:8. Kaya nagsisinungaling kayo, napatunayan natin sa cross-examination. At ngayon sa taltalan, dito sa talata ng Biblia, napakaliwanag. So next question, Brad Gerald, nasagot kita. Bro, ilang minuto kasi mahaba eh. Yes. Nakikita ko rin dito sa timekeeper ko. Okay, sige. Kasi wala akong dito. Sige. Next question ulit ako. Sige, next question, Brad Gerald. Okay. Okay na. Next question ako. Sangayon ka ba sa Mateo 16:18
28, si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia, ang itinayo iglesia. Sang-ayon ka ba na iglesia ayon sa Mateo 18? Yes, sang-ayon ako, Brad Gerald. Yes na yes. Yun. Matthew 16:18, ang tinayo ni Kristo ay iglesia. Pero hindi ni sinabi ang tatawagin iglesia ni Kristo. Kasi sa Acts 9:31, Himenon, Ecclesia Catholis, kay Judias, kay Galilea, kay Samaria, iglesia katolika pala. Kasi Mark 11:17, ang aking bahay, ang aking templo, aking simbahan o iglesia, tatawagin para sa lahat ng bansa. So katolika, hindi iglesia ni Kristo. Next question. Okay, next question ako. Sa bansang Roma, kung saan nandun ang Roman Catholic Church, sino ang nangagbatian sa Roma 16:16? Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika? Sagot, ang nagbatian dyan kung proper name, Iglesia Katolika, Roma 16:23 sa baba. Yung Iglesia ni Cristo, common noun yun. Common noun nun sa Roma 16:16. Ang proper noun nun, Iglesia Katolika, Pro Romaeus Catholistes Ecclesias. Romans 16:23. Next question. Objection, bro? Ang tanong ko, wala akong binabanggit ang tanong ko, Roma 16:16. Sabi ko, sino ang nangagbatian sa bansang Roma? Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika. Sa Roma 16, sino ang nangagbatian doon? Hindi ko sinabi, Iglesia ni Cristo, Iglesia. Counter objection muna, Mr. Moderator. Kasi kung narinig yung moderator at mga listeners at viewers at ikaw din, Brad Gerald, natapos ko naman yung binigay sa akin ng moderator na span of time para sumagot ako. Sinabi ko, yung sa Roma 16:16, common name yun, Iglesia ni Cristo. Pero in context sa 16:23, Iglesia Katolika yun, hindi yun Iglesia ni Cristo kay Manalo. Kasama yun sa sagot ko yung gusto mong ibigay ko sa tanong mo. Roma 16:16 pa rin, pero common noun refers to the proper noun sa 16:23, Pro Romaeus Catholistes Ecclesias. Maliwanag yung sagot ko nasagot kita. Yes. Sa Roma, Iglesia ni Cristo, may mga batian, sabi niya, yes. Tapos pinagtaka niya Iglesia Katolika. Okay. Sige, tanong. Sa lahat ng mga nilatag at pinagsasabi mo, meron bang talatang nasa Biblia na nakarating si Kristo sa bansang Roma para itatag ang Roman Catholic Church? Meron bang talata? Sagot ko sa iyo, spiritually yes, kasi sabi ni Kristo, Mateo 28:18-19-20, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. So pagtatag ni Pedro at ni Pablo ng iglesia sa Roma 16:16, 23, ang Iglesia Katolika, tatag yan ni Kristo. Nasagot kita, Brad Gerald. Ang tanong ko maliwanag. Intindihin mo, bro. Meron bang talata na nasa Biblia na nakarating si Kristo sa bansang Roma para itatag ang Roman Catholic Church? Kasi sabi mo si Kristo ang nagtatag. Kaya hinahanapan kitang talata na meron bang nakarating ba si Kristo? Yun lang, may nakarating. Counter objection, moderator. Sabi ko, categorical question, I answered always categorically, yes na yes, yes. Tapos ang talata ko, Mateo 28:19-20, sasamahan ng mga apostol hanggang sa katapusan ng panahon. So pagdating ni Pedro at ni Pablo sa Roma, si Kristo yung nasa likod nila, nagtatag ng iglesia sa Roma, na Iglesia Katolika, Romans 16:23, Pro Romaeus Catholistes Ecclesias. Yun yung iglesia ni Kristo na common noun. Nagbigay ka mga ako. Okay, sige. Tanong, hinanapan ko siya ng talata, wala naman siyang mababasa. Ang tanong, sa Mateo... No commentary, Brad Gerald. Walang side comments, direct question lang. Tanong, sa Mateo 28... Nagbigay naman ako ng talata sa iyo hindi mo lang tanggap. Side comments. Okay, sige. Ano? Sa 28, ano ang kinaaniban ng mga apostol?
nasasamahan ni Kristo? Iglesia ni Kristo o Iglesia Katolika? So, Sagot, sa Gawa 20:28, sa original Greek, Iglesia sa Diyos yan, hindi Iglesia to Kristo. So yung Iglesia sa Diyos, Iglesia Katolika, Iglesia Katolik, sa Acts 9:31, kasi gawa yan eh. Acts 9:31, Iglesia Katolites, kay Judias, kay Galias, kay Samaria, Iglesia Katolika yan, hindi yan Iglesia ni Kristo sa pangalan. yes, bro. Ang ganda to. Okay, sige, salamat. Unang-una, napapagtibay natin ang lahat ng sinasabi ni Alvin Gatamundo kay against sa itinuturo na Biblia. Hindi mababasa ni Kalawang Timoteo 3, may talatang 7. Lagi silang nagsisipangaral ng Ebanghelyo, ngunit kailanman hindi sila nakarating sa tunay na pagkaunawa. Tinanong ko siya, ang proper nun ba personal name? Anong sagot? Sabi ko sa'yo. Ah. Patay ka dyan. Ay bro, pamute mo na bro, pamute. Sino ba yun? Personal name, sabi tama yun. Sasabihin niya, hindi daw pangalan ang Iglesia ni Cristo. Unang-una, binabaliktad niya ang katotohanan. Okay na bro, na-interrupt ako bro. Okay, sige. Uulitin ko no, para maintindihan niya. Tinanong ko siya, ang Iglesia ni Cristo ba proper noun? Sabi niya yes. Nagbigay siya ng definition, places, personal name. Tinanong ko siya sa Roma 10:16, ang Iglesia ni Cristo ba pangalan ba yan? Sabi niya hindi. Pero sumang-ayon sa proper noun. Ang proper noun, personal name. Sabi niya, Iglesia ni Cristo hindi pangalan. Ito pinagkaiba ng proper noun, common noun at plural at singular para maintindihan mo. Ang common noun, the first letter na sentence na ginagamit mo, na small letter yon. Halimbawa, nagbigay ka ng example, dog. Ngayon, yung term na dog, na small, dadagdagan mo ng sentence. Yung iglesia, halimbawa, dako iglesia. Yung sa Roma 10:16, ay yung term na iglesia, pangalan yon. Ngayon, small letter nga lang, pero proper na, paano naging proper name? Dahil Iglesia ni Cristo. Personal name yon. Ang singular, tinanong kita maliwanag kanina pagkaintindi mo, wala daw pagkaintindi mo ang plural sa Roma 10:16, yung term lang ng mga, ang tanong mo sa akin, Iglesia ni Cristo, proper noun kung pangalan. Ang sinagot mo sa akin, plural. Tama, plural yun, mga Iglesia ni Cristo. Kaninong iglesia? Kay Cristo. Hindi naman kay Ignacio. Hindi naman sa Katoliko Ngayon, maliwanag ang itinuturo ng Biblia no? Ang sabi niya kanina sa Unlock Dynamic Version Bible sa unang Korinto 5:12, nang sabi doon, for I have no obligation to judge those who are outside the Church of Christ. Yung term daw ng Church of Christ, mali daw to. Mali daw ang Biblia, mali daw ang salin. Siya daw ang tama. Nagbigay pa ako ng isang salin. The Last Days Bible, Efeso 3:6, the true revealed is the Gentiles can be fellow heirs of God with Israel. They are eligible to be united in the same body, the Church of Christ. Mali daw yung Church of Christ, Katoliko daw ang tama. Hanapan natin ng talata. Meron bang mababasang Katolika? Verbatim, letra por letra. Wala akong mababasa. Ngayon, sa Mateo 16:18, sumang-ayon siya. Sabi niya, tanong ko sa kanya, sang-ayon ka ba na nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia? Sang-ayon ka ba na iglesia ni Kristo yon? Sabi niya, oo. Ang topic na pinagtibay naming dalawa, patutunayan ko ang iglesia ni Kristo ay tunay na tatag ni Kristo. Tinanong ko sa Mateo 16:18, sang-ayon ka ba na iglesia ni Kristo?
Sang-ayon ka ba na nagtayo si Kristo ng kanyang iglesia? Sang-ayon ka ba na iglesia ni Kristo yun? Ang sagot niya, oo. Ano ba gampanin ng negative side? Tututol. Tama yung ginagawa ng pagtututol eh. Pero sumang-ayon siya sa Mateo 16:18. Ibig sabihin, talo siya. Bakit umamin siya? Dapat affirmative side tayong dalawa eh. Tinanong kita, yung gawa 20:28, mali yung iglesia ni Kristo kasi common noun. Ang pinagkaiba ng common noun at proper noun, bro, ang common noun, mga small letter, na first small letter yan. Pero yung iglesia ni Kristo, proper name yan, personal name yung proper noun yan. Ngayon, sa unang Korinto 5:12, yung term na Church of Christ doon, singular yun. Sa gawa 20:28, George M. Lamsa, ang sabi mo, hindi daw pangalan, walang mabasang iglesia ni Kristo. Ang liwanag ng talata, oh. Napakaliwanag, oh. Take heed, therefore, to yourself into all the yung plakawan yun, over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ. Verbatim, letter for letter, Church of Christ. Ba't sasabihin mong wala? Ngayon, ikaw ang ganito mismong mababasa sa 2 Timoteo 3:7 na lagi kang nagsisipangaral ng ebanghelyo. Ngunit kailanman hindi ka nakarating sa tunay na pagkaunawa. Sumang-ayon ka kanina sa Apokalipsis 22:18-19 na huwag daragdagan na susulat, sabi ni Kristo. Huwag babawasan. Ang ginawa mo, binawasan mo, mali iglesia ni Kristo, ikaw ang tama. Ang ipinalit mo iglesia Katolika, saan mababasa ang iglesia Katolika sa Biblia? Wala. Sabi ni Apostol Pablo sa'yo sa unang Korinto 4:6, huwag mo na daragdagan kasi Biblia. Tama na, huwag mo na daragdagan. Ngayon, dako tayo. Bakit may iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Si Kristo din ang nagtayo at nagtatag. Ang batayan dyan, Juan 10:16, easy to read Bible version. Ang sabi, meron pa akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito, na kinakailangan ko din silang dalhin at magiging isang kawan na lang sila at may isang pastor sa hinaharap o future. Sa madaling salita, merong kawan o iglesia ni Kristo sa hinaharap o future. Sinalita ni Kristo yan sa panahon niya na nasa lupa pa siya. Ngayon, ipinagtibay ng mga apostol na talagang merong mga ibang mga tupa ni Kristo na wala sa kawan o iglesia ni Kristo sa panahon nila. Saan daw magmumula? Sa mga hintil. Bakit Hudyo at hintil ang pagkakaisa? Ganito mismo ang sabi ng mga apostol sa gawa 2:39, REU translation. Nasa inyong pangako. Yung term na nasa inyong pangako, Hudyo po ang sinasabihan doon. Ang sabi, at sa inyong mga anak na nasa malayo. Hintil naman po ang tinutukoy doon. Bakit? Bakit hintil? Yun yung naaabutan ng pangangaral ng mga Hudyo. Ngayon, maliwanag. Sa 1:16, merong kawan o iglesia ni Kristo sa hinaharap o future. Sinalita ni Kristo yan sa panahon niya. Sa gawa 2:39, sa malayong panahon o dako sila tatawagin. Bakit sa Pilipinas ang isinakatuparan ng ang hula na yon? Dako tayo sa Old Testament na ang ibong mandaragit na lilitaw at tatawaging mandirigma. Isaiah 46:10, may talatang 11. Sa simula pa'y hinulaan ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi ko ang bala ko itiyak na mangyayari at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. 11. May tinawag na mandirigma sa silangan at siya'y darating na parabang lawin at isasagawa ang lahat ng bagay. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Anong sabi? Merong tinawag na ibong mandaragit o mandirigma. Saan daw? Sa silangan na. Ngayon, meron din lalong ipinagtibay ng Biblia na merong pagruroonan. Saang silangan? Isaiah 43:5-7. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan, doon magmumula, yung ibong mandaragit, dulong silangan, hanggang sa kanluran. Titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa at hilaga na huwag kayong hahadlangan. Gayon din ang sasabihin ko sa mga bansa sa timog. Timog, bayaan ninyo ang aking bayan ay magbabalik mula sa lahat ng sulok ng daigdig. Ang liwanag. Merong ibong mandaragit o lawin na tatawaging mandirigma na magmumula sa dulong o malayong silangan. At ang gagawin ng ibong mandaragit o mandirigma ay siya ang magbabalik ng bayan ng Diyos o sugo.
Binigyan linaw lalo ni Isaias kung saang luluwalhatiin ng mga lingkod niya mula sa silangan na nabaybayin ng mga pulo ng dagat. Ayon sa Isaias 24:15. How many islands in the Philippines? 7,651. Anong bansa bang dulong silangan o malayong silangan? Meron akong dalawang kasaysayan na pagbabatayan na hindi na nila kayang pabulaanan. Una, ang Asia and the Philippines, page 169. Geographical Center, the Far East, the Philippines. Ikalawang kasaysayan, World Historians Book, page 445. The Philippines, where Spain shared the first colonizing movement in the Far East. Saan isinagawa ang unang pananakop ng Espanyol? Sa malayong silangan? Saan bansa? Sa bansang Pilipinas. Saan ba narehistro ang Iglesia ni Cristo? No. Sa Pilipinas. Kailan? July 27, 1914. Alinsabay ng unang digmaan pang buong mundo. Hindi lang nagkataon, alinsabay. Kailan ang ikalawang digmaan? September 1, 1939 na natapos noong August 6, 1945. 6 years ago. Kailan nagsimula ang mga wakas ng lupa na tumutukoy sa Isaias 41:9? Yung hinawakan ng Diyos na sugo. Nung naganap ang unang digmaan pa ang buong mundo at pagkarehistro ng Iglesia ni Cristo, ang kinasangkapan doon, ang kapatid na Felix ay Manalo. Kaya lahat ng sinasabi mo against sa itinuturo ng Biblia. Hindi mo pwedeng sabihin na mali ang Biblia at ikaw ang tama. Ang iba't ibang salin ang ginagamit ko para maintindihan mo kung ano ang nakasulat. Bakit? Maliwanag ang sabi mo kanina sa Roma 10:16. Iglesia ni Cristo ang nangagbatian, sabi mo, yes. Nagbigay. Bro, malinaw ba signal ko, bro? Yes, Mr. Moderator, Brad Sammy, I'm ready. Oh, as a premise, Brad Gerald, my friend na INC, mayroon ako dito English Greek interlinear. Alam mo ba na sa Acts 20:28, wala sa Grego Ecclesia toi Cristo kundi Ecclesia toi Theo, Iglesia sa Diyos at hindi Iglesia ni Cristo? Alam mo yun, yes or no? Sagot, Ang Gerald. nakalagay dyan, Ecclesia to Theo. Ngayon, bakit Iglesia ng Diyos? Unang-una, kanino ba matatagpuan ng sukat na ikaliligtas ng tao? Sa Gawa 4:12, kay Kristo. Itong Panginoon na pubos sa Gawa Kristo. Kaya may mga maling salin na gaya ng sinasabi mo na Next question, Brad Gerald. Oh, time na ako dito. Next question. Batay sa Gawa 20:28, sa premise mo na Mr. Moderator, Brad Sammy, na sinagot naman ni Brad Gerald na affirmative, yes, sa Grego daw, Ecclesia toi Theo. Yes daw, Ecclesia toi Theo. So ngayon, alam mo naman pala, Ecclesia toi Theo, walang mababasa sa Greek, Ecclesia toi Christo as a premise. So tanong ko sa iyo ngayon, so aminin mo na ang batayan mo sa Gawa 20:28, Lamsa version, ay mali pala yung Church of Christ, mali pala yung nasalin, batay sa Greek, Ecclesia toi Theo. Yes or no? Letra po letra, mali pala yung nasalin. Direkta sa Gawa 20:28. Sagot. Tama ang salin ang Gawa 20:28 na George M. Lamsa. Bakit? Colossus 1:18, si Kristo ang ulo at ang katawan, Iglesia. Ngayon, ang itinuturo niya, ang nagtubos ng dugo, hindi ang Diyos Ama, kundi si Kristo, kaya Iglesia ni Kristo. Ang basa mo kanina sa Gawa 20:28, Ecclesia to Theo. Ngayon, sa Roma 10:16, basahin mo dyan sa Greek mo, Ecclesia to Kristo. Next question. Sabi mo, tama, na Iglesia ni Cristo ang salin. Salin ha, translation yun, nasagot mo sa premise muna, Mr. Moderator at Brad Gerald. So ang tanong ko sa iyo, di ba ang salin, Brad Gerald, galing sa letra mismo, sa talata at hindi batay sa ibang talata, sa talata mismo na isinalin?
Kasi Acts 20:28, yun mismo ang i-translate o isalin sa English or Tagalog, etc. So batay doon sa original, Ecclesia Toi Theo, inamin mo naman, so aminin mo na ngayon na based on the salin letra po letra, mali talaga Church of Christ, yes or no? Sagot. Para praise mo na lang yung tanong mo bro, mahaba-haba. Hindi, sagutin mo. Huwag mo i-paraphrase yung tanong ko, yung sagot mo. Direct answer. Categorical yun eh. O sige, sagot. Categorical yun eh. Paulit na lang, paulit bro. Yes. Oh. Hindi, objection bro, objection. Ang sagot ko maliwanag. May karapatan ako magtanong ulit. Pinapalinaw ko, kina-clarify ko kasi mahaba ang tanong niya. Dalawa tanong niya, may dalawang ibig sabihin, kaya pinaparaphrase ko ano yung main point na sinasabi niya. Kaya doon ko pinapasok kasi makita ko babalik na rin niya sa O sige, patuloy tayo. So ang next question ko, Mr. Moderator Badsami at Brad Gerald, ito ay simple, payak at categorical pa rin. Ganito lang. Kasi in-affirm mo na Ecclesia Toi Theo sa original Greek, batay dito, tama naman. So ngayon, ang batayan mo lang sa Church of Christ. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung Church of Christ na hindi letra po letra sa Ecclesia Toi Theo, ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan ng INC na kahit Ecclesia Toi Theo, Church of Christ talaga ang tama na salin. Ipipilit mo pa rin yun na kasinungalingan. Kahit Diyos yun, Theo, tapos hindi Kristo, Church of Christ pa rin, Kristo ng Kristo. Ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan na yun. Yes or no? Pakisagot, Brad Gerald. Categorical yun, ha? Sige, sagot. yung tanong mo bro. Hindi mo pwedeng sabing mali ang gawa 2028, George M. Lamsa. Objection, moderator. Categorical moderator eh. May usapan tayo. Sige, paulit na lang bro. Kasi yung tanong niya bro, yung tanong niya mahaba-haba eh. Sasagutin ko yung isa, mayroon pa siyang isang tanong na kasinungalingan, tapos yes or no. Hindi, isa lang yun eh. Yes, isa lang yun, categorical. Hindi bro. Nakikinig naman ng moderator eh. Isang tanong lang. Yes. Yes, moderator. Oh, I always do that. Sabihin ko previous, tapos may tanong naman ako categorical, tapos yes or no. Kaya nilagyan ako sa huli, yes or no. Meaning categorical. So, ulitin ko ang tanong ko. Ulitin ko ang tanong ko. Brad Gerald, ganito ang simple at payak na tanong ko at categoricals. Masagot ba yes or no? Kahit na Ecclesia Toi Theo, inamin mo in the affirmative, yes, Ecclesia Toi Theo in the Grego, tapos sinalin, translate, Lamsa, Church of Christ, yun ang batayan ng INC, Church of Christ, Lamsa, mali na salin yun. Ang tanong ko sa iyo, ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan ng Iglesia ni Cristo na ang salin, mali na salin, Christ kahit Theo? Yes or no? Ipipilit mo pa rin kasinungalingan mo? Oo o hindi? Sagot. No, hindi naman kasinungalingan ang George M. Lamsa eh. Ikaw ang sinungaling. Bakit? Bakit ba? Yung halina binatay na Church of Christ. Ecclesia Toi Theo, Iglesia ng Diyos. Batayan mo sa akin, tinanong mo ako gawa 2028. Ngayon, yung batay ka sa Roma 16:16 sa Greek dyan, Ecclesia to Cristo. Ay nakalagay dyan eh. Gawa 2028 tsaka bumatay. Ngayon, ang salin ng George M. Lamsa, yung Church of Christ, doon yan hinang. Next question. 1:18. Next question. Based on gawa 2028, inamin mo na kanina, Brad Gerald, na Theo yan. So, ibig bang sabihin si Kristo ayon sa inyo? Ayon kay Lamsa na Theo yan? Diyos si Kristo sa inyo, Iglesia ni Kristo? Yes or no? Diyos si Kristo, hindi. Theo si Kristo, Theo so hindi. Yes or no? Saan dyan? Sagot, Brad Gerald. Objection bro, objection. True church topic namin, hindi Christology. Hindi, that is valid. Counter objection, Mr. Moderator. Hindi. True church topic natin. Next tayo, Christology. Problema. Counter.
Ang counter ko, Brad Sammy, moderator, ang counter ko kasi, based on the salin kasi kami nagtaltalan dito. Sa Greek, na namin naman yan, magkaisa kami, we agree, Ecclesia Toi Theo. Tapos ngayon, ipipilit niya, tama daw yung lamsa, Church of Christ, o Kristo. So may karapatan ako ngayon, based sa tanong, sa sagot niya, na magtanong, yung Theo ba doon sa Greek, yun ba yung si Kristo? Oh, valid yun kasi based yun sa sagot niya. At Diyos ba si Kristo sa inyo? Oh, Counter. dapat sagutin niya yan. Yes, valid yun, follow up. Oh, para maliwanag kung tama bang salin. Bro, sa amin, may counter ako. Ang una, aware sa topic namin. Pwede ko, ang topic, ikaw na rin nagpatibay mo, tibay, dawan, dito. Sige, moderator, mag-decide ka na. Ibang Christology true church. Hindi ko sagutin. Pero ang topic, true church, not Christology. Kasi pag sinagot ko yun, lalayo na kami sa topic. Hindi. Valid yun eh. Kasi rebuttal na tayo. Yes. Yes. Yes, oh. Okay. Oh, sige. Oh, so sunod na tanong. Sige, Reginald. Moderator, unang-una, ang tanong na Diyos ba si Yesu Cristo? O hindi Diyos? Yan yung tanong niya eh. Ano ba topic to church? Siyempre, hindi mag-next question niya. Kasi, pwede ko sagutin yung Christology true church niya. Hindi, nag-roll out ng moderator. Brad Gerald, makinig tayo sa moderator. Nag-roll out na eh. Rebuttal na kasi tayo. O first stand. Yes, Pero moderator, Yes. nasa rebuttal na tayo. Basta pasok sa topic na true church, hindi sa Christology na Diyos, sa inyo si Kristo, hindi Diyos. Christology yun eh. Magkaiba yun. Debra Gerald, makinig ka sa moderator. Oh, respect the moderator. Yes. Nililinaw ko lang. Kasi magkaibang church sa Christology. Yes. Oh. Yes. Kaya nga, oh, para hindi tayo maubos ang oras. O sige, sunod na ko na tanong para hindi tayo matagalan. Okay, sunod na tanong, ang Roma 16:16, sabi mo, Ecclesia Toi Cristo. Dito sa Greek ko, hindi naman Ecclesia Toi Cristo. So ang tanong ko sa iyo, Brad Gerald, di ba nagsisinungaling ka ulit na may Ecclesia Toi Cristo sa Roma 16:16, ikinapit mo sa Gawa 28:8 na wala naman pala dito sa Grego, Roma 16:16, Ecclesia Toi Cristo. Nagsinungaling ka naman, yes or no? Disturbance? Yes. Okay, may aso tumatahol. Okay, sige. So, ang tanong ko,
ulitin ko ang tanong ko, based on Romans 16:16 na sinabi kanina ni Brad Gerald, ayun si allegedly, na nasa Grego daw, Ecclesia to Christo. Meron ako dito sa premise, Mr. Moderator, Greek Interlinear English, wala namang Ecclesia to Christo diretso, letra por letra sa Grego. So ang tanong ko, categorical, plain and simple, answerable by yes or no. So Brad Gerald, ulit na naman, ipagpatuloy mo naman ang ipangalawang kasinungalingan mo na may Ecclesia to Christo, wala naman pala, yes or no. Ipapatuloy mo ang kasinungalingan mo. Yes or no? Sagot. Bakit? Ang term na iglesia sa Greek, iglesia. Ang term na Kristo sa Greek, Objection, Christos. Moderator. Walang categorical eh. Nagnawa ko din. Ayan, sige. Yes, categorical. So categorical No. muna bago mag-explain. Okay, no. No. Bakit no? Una, hindi ako nagsisinungaling. Si Alvin Gitamundok ang sinungaling. Sa Roma 16:16, yung term na iglesia sa Greek iglesia. Yung term na Kristo sa Greek Christos. Kristo, iglesia to Kristo. Yung binasa niya sa Gawa 20:28 kanina na iglesia ng Diyos, ang sabi sa Greek, iglesia to Theo. Yung term na Theo, Diyos, kaya doon siya bumatay. Ngayon, bumabato siya doon Objection, sa... Moderator. Sige, sige. Okay. Liwanagin natin ito. Maliwanag. Yung term na iglesia sa Greek, iglesia. Yung term na Kristo sa Greek, Christos. Iglesia to Kristo. Ang sabi, ang batayan niya, Roma 16, iglesia to Christos. Ang Gawa 20:28 na iglesia to Theo, yung iglesia ng Diyos. Ngayon, bumatay siya ron, bumatay sa Roma na hindi niya naintindihan. Ang objection ko, Moderator, naubos ng oras. Sige. Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi batay sa Roma 16:16 tapos tumakbo sa babalik sa Gawa 20:28. So, gusto niyang umiwas. Sa Roma 16:16 sa Grego, walang Ecclesia to Christo dito sa aking Grego. Ewan ko anong Grego na ginagamit niya, tapos ako pa ngayon naging sinungaling. So, hindi na sinagot, Moderator, na sa Grego, Ecclesia to Christo ba? Yes or no? Lumundag sa Gawa 20:28 eh. Okay. Ang aral na daya, mga sinasabi ni Bro Alvin, opinion niya lang sinasabi niya. Hindi ba sa Grego? Hindi, tapusin mo muna ako kasi sinasabihan. Ngayon, yung term na iglesia sa Greek, iglesia. Yung term na Kristo, Kristo. Teka muna, Moderator. Moderator, may salita kasi sa daya, mga personal attack na yan ni daya eh. Hindi kasi, Moderator, may rules tayo dito. May rules tayo dito, Moderator, na walang personal attack. Hindi, objection ako, hindi utos yun. Hindi pa ako tapos magsalita, bro. Dapat tapusin yung mali. Okay. Para maliwanag no? Yung Roma 16 na iglesia ni Kristo sa Greek, yung term na iglesia, ibig sabihin nun. Yung term na Kristo, iglesia to Kristo. Ang binatay niya kanina sa Gawa 20:28, iglesia ng Diyos. Ngayon, bumalik siya doon sa Roma 16, nililigaw niya tao eh. Ay. Mali yung sinasabi niya, wala nakalagay na iglesia to Kristo sa Greek eh.
Yes, yes. Yes, yes, yes. Mm. Yes, yes. Yes. Malinaw, Brad Sammy. Thank you very much to acknowledge na walang side comments. So, patuloy tayo. May 30 seconds pa. Oh. So, dito sa Greek ko, pwede ba, Brad Gerard, magpakita ka rin dyan ng Greek? Kasi nagpakita ko dito, walang Ecclesia Toi Christo na diretso sa Greek. Ecclesia Toi Christo, Church of Christ, wala sa Greek eh. Pwede ba magpakita ka dyan? Last question ko, meron ka ba dyan na hard copy din na Greek na merong Ecclesia Toi Christo? Meron ka, wala? Be honest. Yung libro, Gerald? wala ko. Pero, Wala ka. i-translate mo ang Iglesia ni Cristo sa Greek. Ang lalabas, Iglesia to Cristo. May oras pa, Brad Sammy? Next question? Okay, time na. Sige. Yes, yes, I'm ready, Mr. Moderator. Brad Sammy? Oh. Okay, thank you very much, Brad Sammy, ating moderator, at ating katunggalingin si Brad Gerald na INC. Tapos, maganda naman at masaya ang aming talakayan, no? Wala namang personal attack. Pero minsan si Brad Gerald, I also only excuse him kasi madadala din tayo minsan sa emosyon na sambit niya sa side comment na ako daw nanligaw at nandaya. No, dito sa rebuttal ko, second stand ko, hindi ako nandaya kasi, hindi rin ako nanligaw kasi I'm basing on the hard copy. Tapos ngayon naman, nasodan ko naman, honest naman na umangkin si Brad Gerald kasi alam naman niya na wala talaga siya diyang hard copy na libro. Wala siya. Ngayon, binaligtad niya, ang English na Church of Christ, translated into Greek, Ecclesia to Christo. Hindi. Dapat ang English galing sa Greek. Greek muna ang mauna. Kaya tinanong kita, kung meron ka bang Greek dyan, Ecclesia to Christo. Huwag na yung English, yun ang batayan mo sa Greek. Ang batayan ng English mula sa Greek. So lalabas dito, Brad Gerald, to use your words against you, ikaw baga ang nangligaw sa amin lahat dito kasi wala ka ng hard copy, tapos binaligtad mo pa. Ang Greek, nagdepende pala sa English mo na translation. Mali nga yung English translation mo. Kasi dapat ang English magdepende sa original Greek. Meron akong hard copy dito. Basahin natin. I know how to read Greek, no? Although hindi ko naman pinangalandakan. O siguro sabihin na lang natin, si Brad Gerald, hindi siguro siya marunong magbasa ng full Greek. Pero that is beside the point. Ang punto natin dito, kung meron ba talaga letra por letra sa Grego, Ecclesia to Cristo, para ma-translate into English at Tagalog at Cebuano, Iglesia ni Cristo. Mabalid na translation o tama? Wala eh. Aspasita halelos hemomato hagyo. Aspasontay homas Ecclesia pasay Cristo. Ecclesia pasay Cristo, the churches that are in Christ. Ito talaga ang original na Greek, hindi to salin. Original Greek, dito sana magbatay yung translation. So yung mga translation, lahat Protestante, kahit man Katoliko, na Church of Christ in English, Iglesia ni Cristo in Tagalog at Cebuano, mali yun. Based on the Greek. Kaya, Brad Gerald, I'm sorry to tell you, wala ka talagang natindig dito kasi yung mga batayan ng INC na pangalan Iglesia ni Cristo, based sa mga mali-mali na translation eh. Kung saan-saan lang kayo kumuha, puro pa mali lahat. Bakit hindi kayo kumuha ng tamang translation? Kasi hindi papanig sa inyo. Halimbawa, gawa 2028, kung hindi lang sa gagamitin nyo, di Ecclesia to itiyo, inamin mo naman, Ecclesia to itiyo. Nagreklamo ka to topic, Brad Alvin. Mr. Moderator, Brad Sammy, si Brad Alvin, ang usapan namin, true church, tapos lumabas na Christology. Ikaw kasi nauna dyan eh, kasi sabi mo, pinipilit mo, Kristo talaga ang term na i-translate sa theo. Kaya kung word for word natin ang salin translation, tama, si Kristo yun, so si Kristo ba sa inyo, theo? O Diyos ba si Kristo? Christ equals Theo o Diyos. Theo o Diyos equals Kristo. Theo, valid yung follow-up ko.
Dito na tayo sa rebuttal kahit ano na dito. Tama naman tong rules ni Balsami, sabi ni Balsami. Brad Gerald, wala tayong strict rules dito. Hindi na pwede yung mga out of topic kasi follow up kasi sa question tapos open ang lahat dito sa cross-examine. Kaya yung sabi ng moderator, tama yun. Tapos overruled na yung reklamo mo na out of topic kasi within the ambit of your answer. Kaya nagpaliwanag din ako as an objection na ang sagot ko na next is batay din sa unang sagot mo. Kung hindi ka pa sumagot na yes, badabin, tama yung Kristo, yun yung translation ng Theo, Iglesia to Theo, Iglesia ni Kristo, tama yun, ay hindi wala kong karapatan magtanong sa'yo kung yung Theo equals to Christ ba? Christ equals to Theo, ayon sa ANC. Alam mo naman, hindi niyo Diyos si Kristo, di maling ang salin na yan based on your doctrine. Yan ang gusto ko ipalabas dito Gusto ko, masinsinan tayo, dapat makatotohanan tayo, honest tayo talaga sa talata. Based on the verbatim, letra por letra, based on the Greek, hindi sa translation. Kasi kung magbatay tayo dito sa pangalan ng iglesia, puro translation, ay lalabas dito kahit ano na lang na translation. Pati ng MCJ, tama din, Iglesia sa Diyos, mas marami pa sa kanila They boast more than 10 translation na Church of God. Kayo, dalawa lang, Roma 16, Gawa 20-28, tapos yung episode 3:11, 4:11, mga Norley version, etc. Ilan lang yun sa inyo, hindi abot ng 10. Yan sa Iglesia sa Diyos ng dating daan, sobra ng 10. Di kung sa paramihan, talo kayo sa letra po letra. Pero hindi yan ang batayan To determine, dito tayo sa Greek original. Yung Iglesia sa Diyos din, common noun din yun kasi walang capital letter Iglesia ng Diyos. Kaya pareho kayo, Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos. Mga mali kasi ginawa yung proper name o proper noun, yung common name at common noun. Mga plural pa, Churches of God. Ginawa mong pangalan, mantakin mo, Churches of Christ. Ginawa yung pangalan, mantakin yung proper name. O dito sana, tanungin kita dito, suda na sana dito. Higanti itong yung Webster's Dictionary ko dito, Bro Gerald. Ikaw siguro dyan, mag-google ka lang o mag-dictionary ka lang dyan sa online. Pero ako dito, meron talaga, kompleto tayo dito para hindi tayo maligaw. O ano yung common noun? Ating pasalitain si Webster, page 76. Sabi dito, common noun, a word or term that can be applied to all members of a class and is not the name of any specific member of a group. It's not a name. Ibig sabihin, hindi pangalan, term lang at word, commonly called to a member of a specific group of a class. Pero it is not a name, meaning it is not a personal name kasi hindi ka pangalan. Tapos ginawa mo pang personal at proper. It is not a name of any specific member or a group. So kung church, o small letter C, alam mo, common noun pagkagamit, common name. Hindi na nga pwede ma-proper name yun kasi hindi nga a name yung common noun. Hindi naman talaga pangalan. Tao na si Alvin. Pangalan ba yun na tao ako? Common noun yun that is a term or word connoting a general class. Tao o mga aso. Generally mo yung aso, hindi mo sabihin na proper name yung aso sa aso. Pero na lang kung tawagin ko sariling aso ko, aso ni Brownie, si Brownie, si Whitey, si Blackie. O yun ang proper name. Ang Iglesia ni Kristo, pareha ng Iglesia sa Diyos. Small letter pa, plural pa, hindi capital, hindi naman singular. O tapos ginawa mo proper name para lang mapalusot mo yung aral mo na pangalan ng Iglesia na tunay ayon sa Biblia, Iglesia ni Kristo. Wala namang salitang pangalan Yun ang pinipilit ko kasi aral nyo rin doktrina. Nandyan yan sa fundamental doctrines and beliefs of the Iglesia ni Kristo that the true name of the Church of founded by Christ in the Bible is no other than the Church of Christ. Name talaga daw. Kaya nga, talata mo, puro gusto mo ipalusot, name talaga, ipipilit mo name. Ginawa mo ng proper name. Dito nga sa Webster na pabulaanan ka, ikaw palang walang alam sa English grammar, wala ka rin hard copy dyan. So ngayon, ikaw pala ng ligaw, Brad Gerald, I'm sorry to tell you, at ikaw pala nandaya dito sa amin. Ngayon, pag tinanong ko kita sa Roma 16, Iglesia to Cristo, wala dito sa Grego, tapos ipipilit mo meron. Tapos lulundog ka pabalik sa Gawa 20-28 kay Iglesia to Theo. Wala nga yung Iglesia to Theo. Mali nga silam sa doon kasi yung Theo, para sa inyo, Kristo. So hindi Iglesia ni Kristo. Kasi yung Theo hindi si Kristo. Yung Kristo hindi yung Theo. Sa Katoliko, ang Theo si Kristo. Si Kristo din yung Theo. Yung Theo din si Kristo. So tama yung sa amin. Acts 20:28, na Diyos namin si Kristo. Kahit na Christology yun, pero yun ang implication ng tamang salin sa Gawa 20:28, na mali kayo ang inyong salin at interpretation. Kasi ang Diyos nyo hindi si Kristo. Ang Kristo nyo, tao lang, hindi Diyos. So dalawa na yun natamaan ngayon sa aral nyo.
ang Kristo nun na tao lang, hindi pala Diyos. Na totoo, Acts 20:28. Tapos yung salin yun na pangalan, Iglesia ni Cristo, mali din. So, I'm shooting two birds with one stone. Ikaw kasi sumagot eh. Huwag ka sana sumagot. Hindi na ka sana sumagot. Brother Alvin, next question. I refuse to answer your question. Next question. Sumagot ka eh. Sabagot ka nga, oo. Ecclesia Tuitio. Hindi, agree tayo. Ecclesia Tuitio. Masaya nga ako eh. Kasi sabi mo, yes. Hindi mo tinutulan sa Grego. Teo. So tama yung tanong ko. Yung Teo mo ba? Yun bang Kristo mo? Ang Iglesia ni Kristo? Yung pangalan ng Iglesia mo? Si Kristo, Teo ba? Teo nyo ba si Kristo? Tapos nagreklamo ka. Ang karapatan mo lang doon, magsagot ka sa tanong ko. Bakit matakot ka at mahiya sagutin mo? Pero hindi, Teo, si Kristo sa amin, tao lang. Pwede naman ganun eh, wala naman tayong pilitan dito. Nahiya ka lang kasi mabisto, hindi pala Teo si Kristo pala hindi Teo. Kaya mali na yung Kristo nyo, mali pa yung iglesia nyo. Sa Gawa 20:28 sa original Greek, meron akong hard copy dito. Ikaw nga, walang hard copy, umamin ka naman. I'm very grateful naman na hindi ka naman talaga totally manluloko kasi umamin ka rin na wala kang original, no? Baga, narinig mo lang from the English tapos translate mo sa Greek Ecclesia Tuitio. Sa Isaiah 41:9, binasa mo, hinawakan ng Diyos. Pero hindi mo alam, sa Isaiah 45:1, hindi yan si Felix Manalo hinawakan ng Diyos. Lamsa version, Holy Bible. Lamsa to ha, paborito ng IMC. Isaiah 45:1, sino yun? Si Felix Manalo ba? O ibang tao tinutukoy sa Isaiah 41:9 at saka Isaiah 46:11. Isaiah 45:1. Thus says the Lord to His anointed, sa kanyang pinili, sa kanyang ayang giduhugan, to Cyrus, whose right hand I've held. Ang hinawakan ko ng kamay, sa kanang kamay, sino? Ang kanyang tinuro, pinili, si Ciro, hindi si Felix Manalo, to subdue nations before him. Para talunin ang lahat ng bansa sa harapan ng may kapal ng Diyos. I will loose the loins of kings to open the doors before him, and the gates shall not be shut. I will go before you. Si Ciro pala, hindi Iglesia ni Cristo. Maganda to. Okay. Kung tanong, ang iglesia ni tanong, may iglesia doon, iglesia kat ba? Meron na. Mr. Moderator, Bagsami, putol-putol, choppy yung dating ni Brad Gerald, yung signal niya. Bro, malinaw ba signal ko, bro? Malinaw ba signal ko? Okay na signal. Choppy. Okay, tanong ko, sabi mo, sa Greek original walang iglesia ni Cristo. Tanong, sa Gawa 20:28, sa Greek, mayroon bang iglesia katolika nakalagay dyan? Meron o wala? Sagot, wala ding Iglesia Katolika sa Gawa 20:28, pero sa Gawa 9:31, may Iglesias Katolis, Iglesia Katolika, walang Iglesia ni Cristo. Sa Acts 9:31, walang Iglesia ni Cristo, merong Iglesia Katolika. Sa Acts 20:28, wala ding Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos. So entonces, yung Iglesia sa Diyos, yung Iglesia Katolika, sa Acts 9:31, Acts 20:28, hindi yun Iglesia ni Cristo kasi lahat buong Biblia, walang Iglesia ni Cristo sa original Greek. Okay, sabi niya wala. Tanong, sa Gawa 9:31 na batayan mo, sabi mo Iglesia Katolikang nandun. Mababasa mo ba dyan sa Greek
Sa gawa 9:31 na Iglesia Katolika ang itinutukoy diyan. Mababasa mo ba? Yes, letra po letra. Hemenon, Ecclesias Catholictes, kayo Diaz, kay Galileo, kay Samaria. Ang Iglesia Katolika, literally lang sa Grego ha, Greek yan. Nag-translated, Ecclesia Katolika sa Latin. Wala kang Latin version. Ako mayroon dito. Clementine Recension. Wala kayong Latin, wala kayong Greek, kaya wala kayong Iglesia Katolika sa Iglesia ni Cristo, kaya wala kayong Latin at Greek Bible eh. Yan problema sa INC. Sabi niya, binasa niya, Acts 9:31, Iglesia Katolika doon nakalagay. Okay, next question ako. Tanong, sa Roma 16:16, sang-ayon ka ba na Iglesia ni Cristo ang nangagbatian, hindi Iglesia Katolika? O hindi? Sagot, hindi ako sangayon kasi sabi mo hindi Iglesia Katolika. Putol yung sabi mo both true and false. Kinontradict mo sarili mong statement. Kasi ang Iglesia to'y Kristo, hindi mababasa dito sa Grego. Ano ka ba, Gerald? Kanina na tayo nagtatalan dyan. Walang letra po letra. Iglesia to'y Kristo sa Grego, Romans 16:16. Kaya Katoliko yan sa Romans 16:23, Pro Romayos, Catholictes Ecclesias, Roman Catholic Church. Okay, next question. Sabi niya, hindi daw siya sangayon. Next question ako. Sa magandang Biblia version tayo, lahat ng salin, dadakawin natin. Sa magandang Biblia, meron ka bang mababasang Iglesia Katolika itinatag ni Cristo verbatim letra por letra? Meron ba o wala? Sagot, kung verbatim, wala letra po letra kasi bate kami sa original na Grego at Latin. Sa Latin, ad Romanos, Ecclesia Katolika. Sa Grego, Pro Romayos, Catholictes Ecclesias. Puro original ang batayan namin. Ganon din sa Hebrew. Sa Hebrew, meron din kahal, Katholio. Meron din kahal. Meron din church na Catholic. Based on this Acts 9:31, Romans 16:23. At sa Greek, Hebrew at Latin, walang Iglesia ni Cristo. Okay, sige. Next question ako. Tanong, sa The Last Day Bible tayo, ang nakalagay doon sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo. Yung term bang Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika ba yun? O hindi? Yes, based on the Greek, kasi ang Roma 16:16, kahit walang mababasa yan diretso Iglesia ni Cristo, kasi Last Days Bible is English, yung sinabi mo Tagalog o Cebuano, Iglesia ni Cristo, wala yun sa Last Days Bible na English version. Ang original Greek based on 16:22 Romans, Pro Romayos, Catholictes Ecclesias, Roman Catholic Church, diretso nga sa Grego eh. Sa Latin ganun din, ad Romanos, Roman, Ecclesia Katolika. So Roman Catholic Church. Okay, ang sabi niya, Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika daw yun, sabi niya, yes. Sige, next question ako. Sa gawa 20:28, sang-ayon ka ba na ang tinus ni Cristo, Iglesia ni Cristo, hindi Katolika? O hindi? Sagot, no, hindi ako sang-ayon kasi nga hindi Iglesia ni Cristo ang tinubos dito based on the Greek, Ecclesia toi Theo, hindi Ecclesia toi Cristo. Mali nga yung salin ni Lamsa based on this version sa original. Tapos yung Acts 20:28 na Iglesia sa Diyos, yung Iglesia Katolika sa Grego din, the same Grego na word, Acts 9:31, Ecclesias Catholictes kay Judea. Kung sa Tagalog version, Hebrews 12:23, pangkalahatang pulong at Iglesia, Catholic Church in Heaven, Jerusalem. Next question. Kung hindi Iglesia ni next question. Kung hindi Iglesia ni Kristong tinubos, sa makatwid, Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika? O hindi? Yes, ang tunay na Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, kasi yun ang Acts 9:31, Ecclesias Catholictes kay Judea. Sa langit, Hebrews 12:23, pangkalatang pulong at Iglesia sa langit sa Jerusalem, mga Katoliko yun, mga santo, walang Iglesia ni Cristo yun. Wala nga si Felix Manalo doon eh. Kaya mali ka na si Felix Manalo yung Isaiah 46:11 at Isaiah 41:9, kasi Isaiah 45:1, si Zero yun. Hindi, wala kang mabasa sa Biblia to Genesis to Revelation, Felix Manalo. Okay, next question ako. Tanong, sangayon ka ba sa kasaysayan ng Roman Catholic Church ang nagtatag ng term ng Catholic ay si Ignacio noong 33 AD sa Iglesia ng Antioch? Sangayon ka ba dyan? Ayon sa kasaysayan nyo?
No, hindi ako sang-ayon kasi hindi doktrina at dogma ng simbahang Katoliko na si San Ignacio ang nagbigay ng pangalan kasi binase ko nga sa Biblia, Ecclesias Catholicos Judaeus. Kung sa Tagalog naman, Hebrews 12:23, nasa langit, walang sa langit na INC at MCJ at iba pa, kundi pangkalatang pulong, pangkalatan yan sa Tagalog ang Katolika, universal, pangkalatang pulong at Iglesia sa langit, Jerusalem, bagong Jerusalem, yun ang Katoliko, sa langit at sa lupa. Okay, next question na. Sang-ayon ka ba? Okay, tanong, sang-ayon ka ba na itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia sa bansang Israel sa Jerusalem? O hindi? Hindi sa Roma? O hindi? Yes, sa bansang Jerusalem at first, pero sabi ni Kristo, humayo kayo sa lahat ng bansa, Mateo 28:19-20, at nauna din sa Roma, Roma 1:5-8, kaya nga sa Roma 16:23, Pro Romayos, Catholicos Ecclesias, diretso yan sa Grego, Roman Catholic Church, walang diretso Ecclesia to Cristo sa Grego at sa Latin. Kaya mali ang Iglesia ni Cristo kasi 1914 lang, tatag ni Ginoong Felix Manalo dito sa Pilipinas, 1914. Wave ko na yan bro, di nakakayanin yan. Oo, sige, sige. Napalamig. Yes, yes. Oh, pwede. Okay, salamat eh. No? Napapagtibay natin, napakaliwanag. Ang sabi niya sa Gawa 20:28, hindi daw iglesia ni Kristo tinubos. Ang sabi sa talata, iglesia ni Kristo ang tinubos, sabi ni Kristo. Sabi ni Alvin, hindi iglesia ni Kristo ang tinubos, iglesia Katolika yan. Ayon sa Acts 9:31, iglesia Katolika yan, hindi iglesia ni Kristo. Ayun ang sabi niya. Ngayon, sabi niya kanina, hindi dumako siya sa Christology kasi yung tanong niya, Christology at True Church, magkaiba yan. Kaya hindi ko ta sinagot. Ngayon, sasagutin kita bilang conclusion. Si Kristo hindi Diyos sa amin o tao sa amin. Ngayon, meron ba itinuturo ang Biblia na ang maling pagkakilala kay Kristo, na ang pagkakilala ay Diyos ay mga anti-Kristo, na dapat kilalanin ay tao? Meron. Ikalawang Juan 1:7, kung sino mang ayaw kilalanin na si Kristo ay totoong tao ay isang mandaraya at sinungaling. Ang mga ganong tao ay kaaway ni Kristo. Ang sabi ni kapatid na Alvin, hindi ako nanliligaw. Pinaparatangan ko daw siya. Ngayon, paano natin mapapagtibay na talagang totoo yung paratang natin? Ang sabi niya, mali daw yung talata. Sa Unlock Dynamic Bible Version, mali daw salin yun. Hindi daw iglesia ni Kristo yun. Ang liwanag na kalagay sa talata. Ang sabi, for I have no obligation to judge those who are outside the Church of Christ. Ang sabi niya, mali daw yun. Mali yung iglesia ni Kristo, mali yan. Siya daw ang tama, ang sabi niya kanina. Atin, na ang sabi niya kanina, sa Greek, wala daw mababasang iglesia ni Kristo sa Greek. Tinanong ko siya, kung wala pala, mayroon bang iglesia katolikang mababasa? Ang sagot niya, wala. Ngayon, bandang huli, sinabi niya ulit, inako niya, kinontra niya, sinabi niya, meron akong mababasa. Saang talata? Sabi ko, sa Gawa 20:28. Nagbasa siya. Yung basa niya, parang papanlin lang. Yung kabisado niya na yung sinasabi niya. Meron bang itinuturo ang Biblia sa mga ganyang uri ng mga tao na dapat talagang kinakailangan layuan? Ang aral na dadaya eh. Ang liwanag sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Proper noun yun. Ang noun niyan, boy, girl, church. Ikaw naghalimbawa kanina. Pero paano magiging proper noun, personal name yan kapag nagdala ng another sentence? Yung term na church na common noun na sabi mo kanina, lalagyan mo ng personal name. Yung church sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo, maging pangalan na yan. Personal name na yan. Ngayon, ang liwanag na tinuro, tinanong ka siya kanina.
Napapagtibay natin ang topic. Patutunayan ko, Iglesia ni Cristo, tunay na tatag ni Cristo. Ang gampanin ng negative, tututulo niya eh. Tinanong ko siya sa Mateo 16:18, sabi ko, sang-ayon ka ba na si Kristo ang nagtayo ng iglesia? Sang-ayon ka ba na iglesia ni Kristo yun? Ang sabi niya, yes. Doon pa lang, talo na siya. Bakit? Umamin siya. Dapat affirmative side kaming dalawa kung sasang-ayon siya. Ang ginawa niya, tuturo niya, kinukontra niya. Pansinin ninyo mga kapatid, sa ikalawang Timoteo 3:7, lagi nagsisipangaral si Alvin Kitamuntok ng Ebanghelyo. Sabi ni Apostol Pablo, ni Timoteo, kailanman hindi ka nakarating sa tunay na pagkaunawa. Yan sabi, Iglesia ni Cristo nakalagay yung gawa 20:28. Sabihin na natin, Iglesia ng Panginoon. Sinong Panginoon? Ang Kristo. Sa Roma 10:16, aalamin mo kasaysayan ni Apostol Pablo sa gawa 9:10 hanggang 16. Si Apostol Pablo hindi kasama sa 12 original apostol na pinili ni Kristo. Pero bakit siya inatang doon? Bakit siya itinalaga sa bansang Roma kung saan nandun ang Roman Catholic Church? Si Apostol Pablo binigyan ng authority kasi si Apostol Pablo ay nagtuturo ng sukat na ikaliligtas ng tao na yun ang tinuturo ni Kristo sa kanya. Pinangaralan niya mga pagano doon sa mga Katoliko sa bansang Roma. Sa bansang Roma, si Apostol Pablo ang naging ilaw doon. Mga pagano yun gaya ng aral na sinasabi mo. Ang itinuro niya sa Roma 10:16, hindi Iglesia Katolika. Iglesia ni Kristo. Ikaw na rin ang nagsabi kanina na pagpatibay natin na walang mababasa sa Biblia na nakarating si Kristo sa bansang Roma para itatag ang Roman Catholic. Ngayon, tinanong kita, sangayon ka ba na Catholic ang itatag? Sangayon ka ba na Iglesia Catholic ang itinatag ni Kristo? Sabi mo, oo. Ang batayan mo, Acts 9:31. Mayroon doon Iglesia Katolika doon. Wala namang nakalagay doon eh. Nililigaw mo tao eh. Lahat ng sinasabi mo bro, lamang ang opinion kaysa talata ng Biblia. Ang ginagawa mong taktika, proper. Okay. Bro, malinaw ba signal ko, bro? Malinaw ba signal ko, bro? Malinaw. Thank you very much, Mr. Moderator, Brad Sammy, at sa ating katunggaling ayon. Malumanay naman ang amin ni Brad Gerard, no? Walang sigawan dito, kalma lang. Pero mainit din. Ngayon, dito sa Lamsa version, Church of Christ. Kaya nga, ngayon, pagpasalamat ako kay Brad Gerard na umamin na talaga siya ngayon. Kanina ayaw sagutin eh. Ngayon sa summary, sinabi na niya, Brad Alvin, aminin ko na sa amin, Iglesia ni Cristo, tao lang si Cristo at hindi Diyos. Inamin na nga ni Brad Gerard eh. Kaya tapos ng debate kasi sa Romans 9:5, si Lamsa na yung nagsalin, Church of Christ, sino yung Kristo ni Lamsa? Yun ba yung Theo, yung Diyos? Yes. Romans 9:5, Lamsa version. Hard copy to ha, Brad Gerald, hindi ako nanluloko dito na nanligaw. And the fathers from among whom Christ appeared in the flesh, so tama ang kang Lamsa version. Who is God over all? So sino nung Kristo appeared in the flesh? God who is over all. So tapos ng debate, yung Theo talaga sa Acts 20:28, yun yung Kristo, yung Diyos, yung Kristo, yun yung Theo. Ayaw maniwala na Iglesia ni Kristo, kaya hindi kayo yung Iglesia tinubos si Kristo sa Acts 20:28. Gerald, tapos gusto pa kita dito sa Lamsa pa rin. O Isaiah 41, yung kinote mo, tanalata mo, Isaiah 46:11, na hinawakan sa kanan ng Diyos, o hinawakan ng makapangyarang bisig ni Yahweh, ng Ama. Ngayon, sino yun? Letra po letra, Isaiah 45:1. Felix Manalo ba yun? Zero, binasa ko lang sa version. You zero, my anointed, I held you in my hands with my righteousness. Hindi pala si Felix Manalo. Kasi hindi si Felix Manalo kasi 1914 pa. 700 BC si Isaiah nag-prophesy. Tapos ang katuparan 1914. So 1914 plus 700 years. So ilang taon na yun? 2,614 years. My God! 2,614 years, man. Naniginip naman si Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo Brad Gerard.
walang kaligtasan for 2,600 years. O dito ngayon, hindi mo na naribat to eh. The Concise Guide to Today's Religions and Spirituality by James K. Walker, page 184. Iglesia ni Cristo founded by Felix Manalo. Paano maging gawa 2028 kayong tinubos si Cristo? At kayo yung Iglesia ni Cristo sa mga sali na mali. Sa Roma 16:16 sa kayong mga version mo dyan na Norley, etc. pa, na Iglesia ni Cristo letra po letra yung mga talata mo sa Biblia mo na maling salin. Founded pa kayo 1914. Tapos anong meaning dito? Significant pseudo-Christian group. Pseudo meaning false church, false Christian church in the Philippines. Iglesia ni Cristo in Tagalog. Tagalog na sa Grego yung original. Hindi nga English originally, Iglesia de Cristo na paresto sa SEC 1914. Securities Exchange Commission. Pundador si Felix Manalo. Si Cristo ang pundador ng Church of Christ diyan sa, kahit maling salin yung Church of Christ mo diyan sa Biblia, si Cristo ang pundador, Matthew 16:18. Ito sa inyo, Felix Manalo So hindi ito yung iglesia sa Biblia. Kung Diyos po Santo ba, Gerald, wala ka talaga na patunayan dito kay pseudo-Christian Iglesia ni Cristo originally in Tagalog. Tapos translated into Church of Christ in English. He was raised in Roman Catholicism, converted into Evangelical Christianity after joining the Seventh-day Adventists, nagsabadista pa, and the Church of Christ of Latter-day Saints, and become Colorum. And then established after 3 days and 3 nights, nagkulong siya sa kanyang silid, nag-declare na Iglesia ni Cristo. Pinarestro 1914, July 27. So paano yung katuparan sa Isaias? Galing sa Sabadista, galing sa ng Evangelical, galing ng Colorum, naging ateo pa, tapos biglang nagturo Iglesia ni Cristo, siya sugo na. Naku, Brad Gerard, maraming natamaan dito na aral yung mga mali. Na huling sugo si Felix Manalo, mali, wala sa Biblia letter per letter, si zero yun. Isaiah 45:1, wala kang napatunayan dito, hula-hula mo, mali, para kang si Madam Auring, puro hula, pero mali naman ng hula, walang katuparan. So this is funny debate Tapos, isa na yan, nasira si Felix Manalo, hindi katuparan ng propesya at hula ni Propeta Isaiah, kasi si zero, Isaiah 45:1, letra po letra, Isaiah 45:1. Tapos dito naman sa iglesia, mali naman kasi mga maling salin, Church of Christ mo, wala sa original Greek. Ecclesia to ito yung diretso. Sa akin, Greek at Latin, Ecclesias Catholis, Acts 9:31. Acts Romans 16:23. Pro Romaios, Catholistes Ecclesias. Ganon din sa Latin, Ad Romanos, Roman, diretso. Ecclesia Catholica, Roman Catholic Church. Sa'yo wala Sa akin, bahatay sa Greek, tapos hard copy pa to. Ngayon, dito sa dictionary, dito naman ulit tayo sa proper name kasi pinipilit ni Brad Gerald, proper name talaga. Webster's Dictionary, malaki, higanti to Proper name. Name designating a particular person or place. So, designating a particular, plural yun marami, hindi naman particular. Maraming salamat. Okay, magandang gabi sa lahat ng nanonood. Salamat kay kapatid na Alvin dahil natuloy talaga kami. Nag-aaralan lang po kami ayon sa Biblia. Kayo na po bahalang musga basta ang topic na patunayan po natin na Iglesia ni Cristo, ang tunay na tatag ni Cristo nasa Biblia. Sabi niya, oo. Kaya salamat po ko ron. Salamat kay Brother Sammy. Bagamat napaunla ka niya kahit alam kong busy minsan yan. Matuloy lang kami. Marami pong salamat. Kayo na po bahalang musga na basta tatandaan nyo lagi ang itinuturo ng mga apostol at ni Cristo ang kanyang tunay na iglesia. O iglesia ni Cristo na yun ang tinatag na nasa Biblia.
Yun po ang dapat sampalatayanan yung nakikita, hindi sa mga sabi-sabi. Yun lamang po, kapatid Nalvin, magandang gabi sa iyo. Salamat sa iyo. Brother Sammy, Bardino, Arturo, Ruben, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, maraming salamat ulit sa mga admins dito. Si Dino Diaz, tapos si Brad Sammy. Siguro mga baptist kayo, no? Brad Sammy, Brad Dino Diaz, tapos si Arturo dito, si Brad Romensis, at lalo na sa ating kaibigan ngayon na Iglesia ni Cristo, si Brad Gerald, na malumanay naman ang ating talakay ngayon, walang gulo, walang sigawan, walang sapawan, maraming objection, that is natural. Pero marami naman tayong natutunan dito. At sana, Brad Gerald, huwag kang patuloy pa rin tayo yung kasunduan natin kasi marami kang challenge sa akin. Okay din ako, dito pa rin tayo sa susunod na time na meron tayong debate. Yung mga ibang mga proposition, didebatihin din natin yun kasi hindi lang isa yung tema mo, binigay mo at hinamon mo sa akin, marami yun. So sana maging may word of honor ka, titindigan mo yun palagi sa next time naman, hindi naman ngayong gabi. So okay ako doon. Shoutout na lang sa mga kaibigan ko, lalo na ni Brad Ramon Mapalo Naul, ni Chief Rolly Casyum Silumenyo, ni Sister Jane Prospero, si Sister Nerelisa Opasacas, si Brad Malyari Otara, at iba pa dyan na mga sumusuporta sa akin. Hindi ko na ma-mention natin kasi mahaba na maubos ang 1 minuto natin. Ulit, maraming salamat dito sa mga administrators. Good night at God bless. Bye-bye. Amen, amen. God bless. Yes, ulitin. Thank you, bye-bye. Maraming salamat ha.